wag po tayong bibiyahe na wala tayong plaka sa ating mga motor. Mga kaibigan, alam nyo ba kung magkano ang multa kapag wala po tayong plaka? 5,000 pesos po ang multa niyan kapag wala tayong plaka. At kapag wala naman po tayong CR sa ating motor, ay hindi rin po tayo pwedeng bumiyahe at ang multa po niyan is aabot ng 10,000 to 12,000 pesos po, mga kaibigan. So ito po, pag-usapan natin yan, mga kaibigan. Alam niyo ba, mga kaibigan, na merong batas si LTO na sinasabi na no plate, no travel policy. So sa lahat po ng may motor, brand new man yan o second hand, hanggat maaari po ay meron po tayong ginagamit na plaka. Kung sakasakali naman po na wala pa tayong plaka na binibigay si LTO or si CASA, pwede naman po tayo magpagawa ng temporary plate. So, meron tong format sa pagpapagawa po ng temporary plate. Ayan, ganito po yung dapat na ginagamit natin o gagamitin natin sa temporary plate para hindi po tayo masyadong masita. Nung araw po o nung una, ay ganito po yung format. Pero kung ganyan yung nakalagay na sa motor mo is okay lang po yan. Hindi na po masyado yan sinisita or hindi na rin po sinisita yung mga old na format. Ngayon kung bago naman yung motor mo at wala pang plaka, mas maganda magpagawa po tayo ng new version ng format na temporary plate para iwas sita at para hindi po tayo masyado magkaroon ng abala sa ating pagbiyahe. Mga kaibigan, kung sakali naman po ay wala po nakalagay na plaka doon sa inyong motor, MB file po ang gagamitin. Pero kung may plate number na po doon sa ating ORCR, pwede na po natin gamitin yan. As for LTO, pwede mo natin gamitin yan ganyan, mga kaibigan, yung LTO. At hindi na po natin kailangan gumamit ng authorization letter para gumamit po ng temporary plate. Kasi meron din naman po silang nilabas na memo or meron siyang department order na sinasabi na hindi na natin kailangan na kumuha ng authorization letter para sa paggamit ng ating temporary plate. May batas po dyan, mga kaibigan. So ngayon, tungkol naman po dun sa ating mga ORCR, mga kaibigan, eto real talk. Lagi naman pong nauna ang OR ng ating motor. Kasi po, ang OR ng motor natin, yan yung nagpapatunay na naipasa na yung dokumento ng ating motor sa LTO. Pero yung ating CR, siguro lumalabas yan. Minsan, so pinakamabilis siguro, 2 to 3 weeks, pinakamabilis po yan na magkakaroon na po tayo ng CR o Certificate of Registration. At ito po ay makukuha natin mismo sa kasa o sa dealer na binilhan natin. Hindi po yan ini-email ni LTO sa atin. Ang ini-email lang po nila ay yung OR. So ngayon, kung meron na po tayong OR, meron tayong CR, pwede na po tayong bumiyahe at kailangan meron na po tayong temporary plate para sa ating motor. Mga kaibigan, lagi po natin tatandaan, wag tayong bibiyahe na walang plaka, walang temporary plate, walang CR sa ating motor. Kulitin nyo o follow up ninyo lagi sa inyong mga dealer kung meron ng CR ang inyong motor at kung halimbawa naman po wala kayong plaka, pwede po kayong humingi sa kasa ng temporary plate. Meron po silang binibigay na customized nila or galing sa alam mismo na temporary plate. Okay, so yun lang nga, mga kaibigan, paalala ko lang sa inyo na wag na tayong gagamit. Paalala ko lang po sa inyo, mga kaibigan, para maiwasan po natin ang abala sa kalsada. Kasi totoo lang, napakadami na pong checkpoint ngayon. So kung saan-saan na po, kabi-kabila na rin ang mga checkpoint mula sa mga police, HPG, kasama na natin yung mga enforcer. Ayan, sari-sari na po ang mga nagkakaroon ng checkpoint ngayon. Kaya mga kaibigan, lagi natin tatandaan, kung bibiyahe tayo, meron tayong ORCR, may plaka, at syempre meron tayong driver's license. Lahat po yan dapat ay hindi expired. Okay? So mga kaibigan, paalala ulit, ingat po tayo palagi kasi alam nyo naman na may pamilyang nag-aantay sa atin. Bye! Thank you.